pesos per liter na gasolina. 60 pesos na peso value. Rising prices for goods and services. Anong sagot? Game. Isang Duterte pa. Let's go! alam mo dito sa Australia, Gabe, ramdam din namin yung pagtaas ng presyo ng gasolina at saka ng commodities. Yung iba nga, nag-hoarding na sila ng fuel last week. Yung iba, nag-panic buying na. Pero alam mo yung hindi nila ginawa? Hindi nila sinisi yung dating Prime Minister. Kasi alam ng mga tao na hindi naman kasalanan yun ng dating Prime Minister eh. Ang totoong dahilan na kung bakit umaakyat yung presyo ng gasolina. Ito sabihin ko sa iyo ha, ano lang to, insider tip. Ang totoong dahilan kung bakit tumaas yung presyo ng gasolina, may giyera sa Middle East. Hindi ko alam kung anong dyaryo ba yung nabasa mo o kung ano ba yung internet browser mo. Pero kung hindi mo pa alam, may giyera sa Middle East. No? Giniera ni US at Israel si Iran. Ngayon, itong si Iran, as part of its strategy, hinostage niya yung Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz, yan yung makitid na daanan ng mga barko. Sobrang kitid niya na parang kasing kitid ng utak ng iba. Diyan dumadaan yung 20 to 25% na global energy needs. Isipin mo na global. Hindi lang Australia, hindi lang Pilipinas, kundi global. So, hindi ngayon makadaan yung mga barko na may dalang langis. And then, ang naging epekto, syempre, basic law of supply and demand. Paano ko ba ito experience? Hindi sasabog yung utak mo. I-try ko lang. Wala. May mga tao talaga that are morally bankrupt and intellectually dishonest to actually align with the truth. And isa na yan sa example. Diba? Yung sisihin mo, actually, nagigets ko rin naman kung bakit benta yung ganyang klaseng influencer. Kasi nga, maraming mangmang na Pilipino. 90% ng Pilipino functionally illiterate. So, anong asahan mo? They will base things on emotion. Kaya, yang sila Gabe Pineda, diba? Yang sila Kamanggogoyo, produkto yan ng pagiging mangmang ng mga Pilipino. Kaya bumibenta sila, kaya maraming sumusuporta sa kanila kasi hindi nila alam nung mga supporters niya yung pinagsasabi, 'di ba, ng ganyang klaseng politiko or influencers. Kaya ultimo, basic supply and demand, mangmang sila. Tapos sasabihin ng mga fans niya, inggit ka lang sa kanya kasi may nag-i-invite sa kanya. On the contrary, naaawa ako doon sa mga nag-invite sa kanya para makinig sa ganyang klaseng nonsense. Diba? Anong mapipick up nila dyan? Kamangmangan? Katangahan? Kabubuhan? Diba? You are teaching the kids to disillusion. I agree with the content creator, Tito Icon. Paano mo ituturo ang napaka-basic? Supposed to be basic na yung supply and demand. 'Di ba? Pero dahil finorgo ng mga Pilipino yung pag-iisip, ba't pa ako mag-iisip? Maniniwala na lang ako sa mga influencer. 'Di ba? That influencer makes me feel good. So, kung ano yung sabihin nila, yun na lang. Lunukin ko na lang kahit suka, kahit tae pa yan. Alam mo yung nakakatawa lang sa katotohanan is kahit lumipas ang oras, mananatili pa rin siyang totoo. Samantalang yung pinaniniwalaan nyo sa grupo nyo, pag lumabas yan sa grupo nyo, most likely hindi na yan totoo. Kasi kayo lang naman yung naniniwala dyan, kayo lang naman yung naghahadaan, nag-i-encourage ng mga ilusyon nyo, mga pantasya nyo sa mga grupo nyo, and you end up looking like a fool for the people who are thinking. And this is Pinoy Extreme. Have a good day.